may kinalaman po doon sa kaganapan po ng mga panahon na ito, which is, di ba, yung Holy Week. So, may kinalaman po ito doon para sa gano'n sa riwain po natin mabuti para magunawaan po natin kung ano yung halaga rin ang ginawa sa atin ng ating Panginoong Yesu Cristo. Okay. Pag-aaral po natin, yung pong sinabi po dito ni Pilato, no fault found in Jesus. Sabi po ni Pilato po dito sa verse 38, pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ulitin ko po sa inyo, sinabi ni Pilato, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. So dito po tayo magpo-focus para na sa ganon, mag-iintindihan natin kung bakit si Pilato pa lang, he is first, sabihin natin, first-hand witness sa ating Panginoong Yesu Cristo na nagsasabing walang kasalanan sa Yesu Cristo. Ikaw ba sa oras nito, bago tayo mag-start, ikaw ba nakikita mo na wala talagang mali ang Panginoong Yesu Cristo? Siyempre, sasabihin mo, amen yan. Kaya lang, sa pamumuhay natin, hindi na yung sinasabi natin eh. Pagdating sa salita, okay, sinasabi natin, I don't fall found in Jesus. Maraming sasabihin po natin na wala akong nakikita ng pangit o masama o mali o kasalanan dito kay Yesu Cristo. Maraming sinasabi po natin yan because we are believer to Christ Jesus. Pero ang tanong po dito, is it the real that your heart telling us na talagang walang mali si Yesu Cristo o walang makikitang mali sa Kanya? Baka hindi po ganun ang sinasabi po natin. Kasi kung mapapansin po natin, si Pilato, siya po ay naniniwala walang mali ito po si Jesus, pero hindi po siya naligtas. Okay, tingnan po natin. Papasok na po tayo sa pag-aaral po natin. From the Hosanna, so Palm Sunday, to Pilate's Hall. Yan. Kung mapapansin natin, yung last Sunday na pinag-aralan po natin, lahat sila nagdiwa, lahat sila sumiyaw, Hosanna in the highest. Yeah? Lahat sila ay talaga nagtugid po talaga sa Panginoon. Yung hinasmas po nila yung kanilang mga palaspas, at talagang pinag-welcome po nila itong haring dumarating sa kanila bilang tagapagligtas. But before anything, before it was happened, nung ito po si Jesus ay dadalhin na sa paglilitis dito kay Pilato, kay Pontius Pilate, bago po maganap ito, mayroon po ng mga kaganapan na nangyari dito. But obviously, we all know these things that happened to Christ Jesus. At ibang mga bagay nito, umpisa pa lang, masakit na yung naranasan ni Jesus eh. Baka mamaya pinaparanas mo pa kay Jesus ito eh. Gusto ko po na maintindihan niyo po itong bagay nito. If you are true believers to Christ Jesus, dapat hindi mo na ipaparanas kay Jesus ito. Kawawa naman si Christ eh. Bakit? Ganito po yan. Hindi pa na si Christ ang kawawa, tayo ang magiging kawawa. Okay, unang-una, bago po litisin po ito si Jesus, bago dali siya kay Pilato, mayroon pa ng ganap po dito, yung po tinatawag na betrayal by Judas. Ipinagkanulo siya ni Judas. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, sa mga Kristiyano po ngayon, marami pong hindi nakakaunawa, na kadalasan, hindi nila napapansin, na ipagkakanulo din po nila si Kristo. Nagpapatray din po nila si Christ. At yun ay sa mga simpleng bagay na nagagawa po natin, which is in essence of our belief in Christ Jesus. Minsan hindi nyo napapansin, di ba? Believers of Christ tayo, no? Pero parang mas meron tayong pinapagawang iba kaysa sa ating Panginoon, which means that tayo to Christ Jesus yun. Yung pananampalataya kay Jesus, tapos gagawin mo, mas parang bibigyan mo ng pabor yung mga bagay na mali kaysa sa katotohanan. Di ba? Sabi po kanina ulit, babalik ulit po tayo sa sinabi po ni Pilato, ni Jesus dito kay Pilato. Sabi niya gano'n, ito ang dahilan kung bakit ipinanganak ito o sa libahan. Upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking piling ang sino ang nasa katotohanan. Now, ito pong si Judas, ay wala sa katotohanan. Kaya nga nabetawin niya po itong si Jesus. Now, ito rin po yung common na nangyayari po sa panahon po natin. We are believers to Christ Jesus. Pero madalas natin ipagkanulo si Jesus. And another situations that happened before
he was going to Pilate's, ano yun, yung Peter denies his Lord. Yan, marami po rin sa atin, sa panahon po natin. Believer to Christ Jesus, pero anong ginagawa? Itinatagwa nila si Jesus. Sa paraan, sa mga bagay, sa buhay po natin, minsan, para sinasabi natin, hindi naman ganyan, hindi naman hindi naman ganito. Pagdating parang pinawawalan po natin ang halaga, yung pagkakilala natin sa Panginoon. Di ba, minsan na may time na parang itinutuloy tayo, no? Nire-restore ng Lord yung ating spirit. O pero ano ginagawa natin? Hindi na ito. Minsan, instead na magpatuloy tayo sa Panginoon, ano ginagawa natin? Nagdagalit tayo. Dinideny natin si Jesus, yan po ang ibig sabihin nun. If we are not accepting the truth about Christ Jesus, we denied Him. So ano pa po kayo nakita dito? Then, it is the time that Jesus on trial. Ito na po, yung dinala na po si Jesus po, or those kay Pilato, para litisin po si Pilato. Christ before Pilate. Alam niyo po ba na itong pagkakataon dito, nung iharap po ito si Jesus dito kay Pilato, dito po, makinig po tayo, no? Dito nagkaharap yung dalawang justisya, yung dalawang judge, yung pong isang earthly judge at yung judge of all the earth. Ganda, no? Hahatulan si Jesus ng isang taga-lupa, pero ang dapat nga pong humatol si Jesus sa mga taga-lupa. Napansin niyo po ba yun? So this is something that is very disgusting. So ang hirap tayo unawain, it's supposed to be, si Jesus yung dapat na humatol eh. Kasi siya po yung Diyos na talagang dumating dito para tayo iligtas sa mga kasalanan. It's supposed to be, siya dapat yung humatol sa atin at hindi ang tao ang nahatol sa kanya. Pero pinahintulot po ito, kaya wala po tayo magagawa. Kaya nga ito, paghaharap po dito, dalawang buong na ito, makikita din po natin, may lalarawan din po natin sa sarili natin. Sometimes, instead na ang Diyos ang humatol sa atin, tayo humatol sa Panginoon. Kaya hindi niyo po napapansin. Minsan, sinasayang natin yung hatol ng Panginoon sa atin. It's supposed to be a good justice. A good judgment. Yung gusto ibigay sa atin ng Panginoon, pero nasasayang. Tayo ngayon yung gumagawa ng hatol sa sarili natin. And even God, even Jesus, nahatulan po natin ng mali. Amen? Hindi naman siguro dito ang dapat. Baka naman iba yung dapat. Tayo yung gumagawa ng paglilitis sa sarili po natin. Kaya mga kapatid sa Panginoon, unawain niyo po ito kung gusto niyo po na talagang lumawag yung pangunawa po natin about accepting Christ Jesus and believing to Him. Now, ito na po, dapat po tayo dito. This is the decision. Ito yung hatol po ni Pilato. Tingnan niyo ha. Ang lago ng hatol ni Pilato eh. Sabi ni Pilate, sabi niya kung gano'n dito, ni Pontius Pilate, final decision, I find in him no fault at all. Wala siyang pagkakasala. So, kung papansinin natin, we are all short from the glory of God. Lahat tayo. Pero, tingnan niyo po mga kapatid sa Panginoon, si Jesus, without any fault, without any sin, pumayag siyang hatulan ni Pilato. Para lang tayo maligtas. Pero kung papansinin natin, ayaw natin magpahatol sa Diyos. Kapag tinuturuan tayo ng Panginoon, ayaw natin, ayaw tayo, naiinis tayo. Ayaw natin tanggapin yung paghahatol sa ating ng Panginoon para maligtas tayo. Pero alam niyo, si Jesus, para lang mailigtas tayo, nagpahatol siya sa bukod ng tao. Para lamang tayo kung lahat ay maligtas. At maganap yun talagang inihuna sa Kanya na tayo po ay mailigtas ng ating Panginoon sa Kristo. Listen to this. Ito yung bagay na parang napakalaking katibayan sa lahat sa atin. For us to take out all our doubt. Para mawala yung ating pag-aalinlangan. Napakalaking po ito, katibayan sa bawat isa sa atin. Na hindi na tayo mag-worry na, dapat ko bang sundin itong Christ na ito? Dapat ko bang sundin yung kanyang mga pinag-uutos sa akin? Dapat ko bang gawin itong mga bagay na inaaral niya sa akin? Makinig kayo mga kapatid sa Panginoon. Baka mamaya, ang mangyari dito, you are like Pilate na kung saan naniwala siyang walang pagkakamali itong si Jesus, pero he did not believe in Him.
Hindi siya naniwala, hindi siya nanampalataya. Naniwala siya na walang pagkakasala si Jesus, pero he didn't give a chance his life to believe in Christ Jesus. Kapag mga kapatid sa Panginoon, naniniwala ka na si Jesus yung pinadalang tagapagligtas sa iyo, pero bakit kuminsan nag-aalinlangan yung faith mo sa Kanya? Yun ang malaking katanungan sa ating pananampalataya. Kadalasan maraming mga Kristiyano ganyan. Nag-aalala tayo, ibibigay mo na lang yung panahon mo sa Panginoon, binabawi mo pa. Ibibigay mo na lang yung kaluluwa mo kay Jesu Cristo para maligtas ka, binabawi mo pa. Ang daming bagay na dapat sana maliligtas ang isang tao, pero matulad po ni Pontius Pilate, ang ginawa niya, naniwala na siya na walang kasalanan si Jesus, pero hindi niya pa talaga binigay yung kanyang pananampalataya. Kaya ano nangyari? Hindi pa rin po naligtas po ito si Pontius Pilate. Here is the statement of first-hand witness. Sabi ko nga po sa inyo, siya yung kauna-unahang nakasaksi na si Jesus ay talagang malinis. So, tatlong beses po ito na pinatunayan ni Pilato sa kanyang mga pahayag na si Jesus ay walang pagkamali. And this is the first statement. As a first-hand witness, pinatunayan niya na si Jesus ay walang pagkakamali. Dapat tayo ganun eh. Obviously, tayo mga Kristiyano na nananalig sa Panginoon, dapat si Jesus ay walang pagkakamali sa atin. Pastor, ako inaamig ko naman na talagang malinis, banal, at talagang pure na pure ang pagkatao at pagka-Diyos ng Panginoon. Okay, tama po yun. Pero dahil nga doon sa ating inuugali, pagdating sa ating pananampalataya, which is doubted in our faith, yun yung naglalagay sa atin na si Jesus ay hindi nagiging totoo sa atin. Alam niyo kung ano po yung pinaka-impact po nun? Na kapag tayo po ay talagang hindi lubusan na nagpalataya sa Panginoon, parang sinasabi natin, I have found a faith in Christ Jesus. May nakita ko mali sa Kanya. Kaya nakita niyo, ang daming mga tao hindi na nagpalataya sa Kanya. Ang daming mga tao sa panahon po natin ngayon, ang dami na hindi siya itinuturing na Diyos. Bakit? Samantalang ito po unang-unang nag-witness, nag-hunter ng paglilitis dito kay Jesus, na nagpuan na walang kasalanan si Jesus. At kaya nga po, itong si Pilate, si Pilato, lagi po siyang kasama sa usapan kapag ka dumarating itong panahon na ito na may kinalaman sa pagliligtas sa atin. Alam niyo kung bakit? To avoid it to be happened to us. Para mapigilan tayo na gano'n din ang pangyari sa atin. Kaya hindi niyo napapansin, ang daming mga tao na parang baliwala lang sa kanila ang Lord na ito. Baliwala lang sa kanila ang Panginoon. Dahil bakit? Kasi parang sinasabi lang nila na yung pananampalataya nila ang dapat na maliit at hindi yung dapat na nakita nila kay Jesus. Okay, tingnan po natin para maunawaan natin. No? Pilate was there. Nandun po si Pilato na talagang naglilitis sa ating Panginoon Jesu Cristo. Makinig po kayo dito. Now, tingnan po natin ito po yung dapat na sinasabi ko po sa inyo. A big truth for us as a believer to Him or even to those people who are not believe in Christ Jesus, dapat ito na po yung makapagpagay sa kanila, makapagpatotoo sa kanila, na si Jesus ang kailangan natin bilang tagapagligtas. Okay, tingnan po natin ito. Let's today critics of Christ be silent. Dapat yung nahihimik na po sila eh. Yung mga nagsasabing si Jesus hindi Diyos, si Jesus ay hindi tagapagligtas, si Jesus ay hindi anak ng Diyos. I tell you what, dapat manahimik na itong mga tao nito at dapat na mananampalataya sila sa Panginoon. Kaya na tayo mga mananampalataya sa Panginoon, dapat istandan natin yung ating faith sa Panginoon at huwag po natin babayaan na parang nag-pull down yung ating faith in Him. Kasi once na mabahira ng konting doubt yung faith mo, ikaw na mismo yung parang magpapahayag sa tao na I doubt because I have found a faith in Christ Jesus. Parang sinasabi mo sa tao, kung bakit nag-aalinlangan yung iyong pananampalataya sa ating Panginoon Jesu Cristo, dahil may nagpapahin nakita sa Kanya, na yung ibang mga tao ay hindi na nanalig kay Cristo. They have found
forth in Christ Jesus. Kaya ang dami ka nagsasabi na si Jesus ay tao lamang. Na si Jesus ay hindi galing sa Ama. Na si Jesus ay sinugo lamang. Kaya nga po, mismo na natuwa si Jesus nung tinanong niya po itong mga alagad, kaya naman anong sinabi niya tungkol sa akin, ano sabi po ni Peter? Ang sabi niya, kayo po ang Kristo, ang Diyos na aming tagapagligtas. So, ano sabi po ni Jesus sa kanya? Hindi tao ang nagpahayag sa inyo, kundi ang aming Amang nasa langit. So, yun po yung talagang clarify na kung saan masasabi natin yung faith natin is real because we find nothing in Christ Jesus about sin. Wala tayong nakitang bahid, wala tayong nakitang blemish, wala tayong kahit na gatiting na reason para hindi tayo manampalataya sa Kanya. Kaya ako nag-aaling na yung pananampalataya mo, i-tell baka mapilato ka. Amen? Buti kung magiging plato ka lang, baka mapilato ka. Diba? Kasi pag napilato ka, naniwala mo na ng kasalanan si Jesus, pero hindi ka nanampalataya. Maraming mga Kristiyano sila, naniniwala sila, ito yung tagapagligtas ko, pero hindi naman sila talaga nananampalataya. Ang lato ano? Bakit? Kasi yung kanilang pananampalataya is real, is not real. Hindi totoo. Okay, pag testimony would stand in any court sa kahit na anong litisan, kahit na sa anggunaman, talagang pwedeng tayuan itong testimony ni Pilato na magsasabi na itong si Jesus ay walang kasalanan. Ang tenda, kahit sa hukom ng tao, kahit sa ang sekta, kahit sa ang reliyon, kahit sa mga kapitbahay mo, pwede mong tayuan na si Jesus ay wala talagang sana, ay wala talagang pagkakamali. At talagang sigurado ka na siya lang talaga pagliligtas sa iyo. Kaya we can stand in Christ Jesus. Kung gusto mo siya tayuan mo siya dahil yun ang dapat na talagang gawin ng isang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. He had personally examined the accused. Alam niyo, si Pilato mismo ang nag-examine eh. Siya po mismo yung parang nag-litis talaga dito kay Jesus, pero ano sabi niya? He has a proof. Pinagsigawan niya sa mga Hudyo. Sabi niya, that this man has no fault. Wala akong makitang kasalanan dito sa tao ito. Anong ihahalin natin sa kanya? Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ito pa ang isang maganda dito. From Roman government, sabihin po natin sa gobyerno ng mga Romano, galing si Pilato. Pero ano po ba si Jesus? Siya ay isinugo sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo ayaw maniwala kay Jesus. Pero ito pong si Pilato, siya po ay isinugo ng mga Romano para patahimikin ang mga Hudyo. Pero, tingnan niyo po ito, si Pilato pa ang nakasaksi na walang kasalanan si Jesus. Ikaw, tatanungin kita sa oras na ito. As a believer of Christ Jesus, naniniwala ka ba na talagang kailangan mo si Jesus sa buhay mo? Maraming sasabihin mo, amen, ano? Pero, hindi kaya katulad nung kay Pilato po ito. Na parang sinabi niya, wala mo nakikita ang masama dito sa tao, wala mo nakikita sa kanya pagkakamali. Pero, ang tanong dito, nanampalataya ba si Pilato kay Jesus? Hindi. Kasi hindi niya inistandan, hindi niya tinayuan itong si Jesus hanggang sa huling pagkakataon. Pero alam niyo, ang kagandahan po dito, meron pa rin naman kahit paano na ipuli si Jesus dito kay Pilato. Mamaya, kapakita ko po sa inyo yan, ano po. Finally, repeated his decision 3 times. 3 beses niya po pinatunayan po niya yung decision niya na si Jesus ay wala talaga dapat na ihatol. Okay, sabi po ng John chapter 19 verse 4 to 6. Lumabas po ni si Pilato at sinabi sa mga tao, ihawag ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong nakikitang dahilan upang hatulon siya. At lumabas si Jesus na may koronang tinig at balabal na kulay ube, sinabi sa kanila ni Pilato, pagmasdan ninyo ang taong ito. Pagkakita sa kanya ng mga punong pari at ng mga bantay, sila'y nagsigawan. Ito agad yung hatol ng mga tao. Grabe yung mga tao talaga. Ipango sila sa krus, ipango sa krus. Sinabi ni Pilato, kayo ang mahana sa kanyang at magpago sa kanya sa krus.
dahil wala akong nakikitang dahilan upang habulan siya. For the last time, sinabi niya pa rin sa mga tao, wala akong nakikitang dahilan para habulan siya. Pero ang bagay na hindi maganda sa kanya dito, hindi niya tinayuan yun. Pero alam niyo ba kung bakit hindi niya tinayuan yung bagay na yun? Kasi, mamaya makita ko po sa inyo yan po. Pero, hayaan niyo muna mag-flow itong pag-aaral po natin. Suspense muna po tayo na po. Only decisions agrees with the scripture. Kasi ito na nga po yun, pasok tayo. Kasi yung hatol po ni Pilato ay ayon sa naihulat ng kasulatan. Okay? So, ibig sabihin po dito, this is biblical based. Kaya lang ang pangit ng naging papel niya. Amen? Ikaw ngayon, tatanungin kita, anong papel mo sa ating Panginoong Jesucristo? Sana'y maganda ang maging papel po natin. At hindi po tayo Pilato, na kung saan pwede ka ng manampalataya sa Panginoon, pero hindi mo Panginoon. Maraming Kristiyano sa panahon po natin ganyan, maaari na nilang panampalatayaan ng Diyos, pero sa nauwi yung kanilang pananampalataya sa wala. Amen? Kaya ingatan po natin yung ating pananampalataya. Sabihin mo nga sa katabi mo, ingatan mo yung pananampalataya mo. Okay. Final decision agrees with the scripture. Una, tingnan po natin. Sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 22, who did no sin? Sabi niya, wala siyang pagkakasala. 1 Peter chapter 2 verse 22. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. So, wala po tayong nakitang mga mali kay Jesus. Walang kasalanan. Hindi pinagdudahan talaga yung katauhan ni Jesus. Talagang wala po sila nagkamahanap. Kaya nga po yung mga pari po ng araw, mga sacerdote, yung mga pariseyo, pilit po siyang niluhunay. Pilit po siyang mabuti para pinapainan siya. Pero wala talaga silang magawa kasi napakabuti talaga ng Panginoon natin. Dahil hindi nila nalalaman na ito'y sinuko talaga ng Ama para ibaba dito dahil siya yung may kapangyarihan na tumukos ng lahat ng ating pagkakasala. Why? Because He is clean, He is pure, He is divine. Malinis na malinis, banal na banal po. Iba, kaya nga kung tutusin, tayo kapag umaharap tayo sa Panginoon, mahihiya ka eh. Hindi ka magmapalaki talaga sa Panginoon, eh, baka siguro ang tahimik mo dyan na parang tulog. Pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, bakit? Kasi nararamdaman mo yung kabanalan ni Jesus. Nararamdaman mo yung talagang pagkamaato niya, yung pagkatalagang banal niya, yung walang kasalanan siya. Antay tayo, nahihiya tayo. Kaya kung isa napapayo po tayo at sa sobrang hiya natin, sa pagkakayo po natin, nakakatulog tayo. Di mo ba? Kaya naiintindihan ko na po kayo ngayon eh. Dahil alam niyo po talagang pag tinignan natin si Jesus po talagang He is so very pure. Talagang napakalinis talaga ng Panginoong Jesucristo. Ano ba po yun? Saan umayon pa po itong si Pilato? Kung bakit niya parang sinabi na wala talaga kasalanan dito. Sabi ng Hebreo chapter 7 verse 26, only harmless and defiled. Sabi po ng Hebreo 7:26, sa mga tuwid si Jesus ang pinakpuro pari na pinakailangan natin siya ay banal, wala kasalanan, ni kapitasan man, inihumunay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Now, ganito na po yan. Kaya naganap yung pagkakahatol po ni Pilato dahil si Jesus lamang ang nararapat na ihandol para sa ating mga kasalanan. Whether pirates like or not, yun ang mangyayari. Amen. Amen. Yun ang dahilan kung bakit naging instrumento pa rin si Pilato para maihandog si Jesus. Dahil alam niya kung hindi po si Jesus yung dumating, alam niya magiging mali yung desisyon po ni Pilato. Baka sabihin po ni Pilato dito, ayuan itong tao dito, sabihin niya gano'n, sige huwag natin hahatulan po, mananagot kayo sa akin. Gano'n na mangyayari doon, hindi hahatulan niyo na mga tao sa krus.
Pero dahil nga kailangan maihutog si Jesus, kaya inalaw ng Lord na maging ganito ang desisyon nito pong si Pilato. Okay? Basahin po natin yung sinabi sa verse 19, verse 11, chapter 19, verse 11 na dyan. Tingnan niyo po, para maintindihan niyo po yung sinasabi ko po sa inyo. Kaya ganun humatol po si Pilato. Sabi ng John chapter 19, verse 11, at sumagot si Jesus, kaya ko naman nagagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan iyan, kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Naintindihan niyo po? Ang sabi ni Jesus po sa kanya, kasi, okay, sabi, sa verse 8 po muna para maintindihan niyo po, no? Lalong natakot si Pilato na marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, taga saan ka ba? Subalit hindi tulugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin, ani Pilato? Hindi mo ba alam na maaari kitang palayanin o ipako sa krus? Tignan niyo po, nakikiusap na po dito si Pilato. Ano po? Pakasakaling palayain niya si Jesus, pero hindi nagsalita si Jesus. Dahil, kasi sabi po ni Jesus, at sumagot si Jesus, kaya mo naman magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan, kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. So, ibig sabihin, may konting kapatihan pa rin na ito si Pilato. Kaya pala pinahintulot na ito si Pilato, maging ganun yung hatol, dahil yun ang nakasaad. Amen? Hindi ba yung sinabi niya, wala ko nakikita kasalanan dito, kung bakit hindi niya inistanan si Jesus? Dahil kapag inistanan niya si Jesus, ano mangyayari? Hindi maihahandog si Jesus. Naintindihan po natin? Yun po yung dahilan. Now, ito yung second statement po ni Pilato. Here is the statement of one who was searching for Paul. Ito po yung isang pahayag na kung saan ito po si Pilato ay talagang naghahanap ng mali. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, wala talaga sila makikita mali kay Jesus. Dahil nakataga talaga na si Jesus ay magiging handog para sa ikatutubos natin. Kaya ko napansin niyo po, diba? Yung mga hayop na inihahandog ay hindi naging kaaya-ayat kayo dito. At hindi pa po pwede makapagtubos ng aming kasalanan. Kaya nga, this time, itong si Jesus na umakaw sa Ama, Diyos na nagkatawang tao, para ihandog para sa kasalanan natin. Grabe, ano? Yes, the Lord create us. Pero, siya pa rin yung nagsabay para tayo ay ma-create ng Diyos. Grabe, sobrang yung pabutihan ng Diyos sa atin, kapatid sa Panginoon. Kaya, saan ka ba? Kaya nga dapat ayusin natin yung pananampalataya natin sa Panginoon dahil nakakayanan. Baka sa pagkandong pagkakataon, baka hindi na tayo tanggapin ng Lord. Unang pagkakataon, in-recreate ka niya. Ikalawang pagkakataon, ni-recreate niya tayo. Bakit? Kasi ni-restore niya, niligtas niya tayo, ni-restore niya yung espiritu natin para tayo muling mapabilang sa kanyang kaharian. Baka at the third time, sumabit na tayo, kapatid sa Panginoon. Kaya this time, ito na yung dapat natin gawin. Let us take Him seriously as our Savior. Na tayo po'y manampalataya sa Kanya at tayo po'y dapat mabago. Amen. Kasi hindi na tayo nakatulad mo kay Pilato dahil hindi ka naman magiging instrumento eh. Nung crucifixion ni Christ, nung paghatol kay Kristo, kapatid sa Panginoon, mas magiging masahol pa yung kalagayan ng kay Pilato. Katulad nung sinabi niya, ano sabi niya po ulit? Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito. Bakit? Kasi nga, mga kapatid sa Panginoon, si Jesus ay dapat i-claim natin bilang ating tagapagligtas. Pero ano sabi nga po natin, bago siya dalhin sa hatulan ng ating nitong si Pilato, anong nangyari? Dinitry siya nito si Judas. Dininay siya ni Jesus. And then, doon pa naman siya dinala dito sa trial hall dito po si Pilato. Ngayon, kapatid sa Panginoon, baka mamaya nangyari ang pagliligtas ng Panginoon, pero still, ikaw nandun kapatid sa trial of Judas and the denial of Peter. What do I mean here, kapatid sa Panginoon?
Baka mamaya until now, naganap na yung pagliligtas sa'yo, pero dinidetry mo ba si Jesus? Dinideny mo pa rin si Jesus? At gusto mo pa rin hatulan si Jesus dahil sa gusto mong hatol na meron ka sa sarili mo. Kapatid sa Panginoon, intindihin mo ito mga bagay nito. All we need to do is to take Him with our full humbleness. Kailangan tayo ito mismo. Tanggapin natin talaga ng totoo si Yesu Cristo sa buhay natin. Hindi mo pa kayo, may pagkakataon na binigtatrain mo pa rin siya, may pagkakataon na pinagkahanulo mo pa rin siya, may pagkakataon na tayo po ay parang dinidinay pa rin natin si Jesus sa buhay po natin. Here is the statement of one who was searching for God. Pilit na hinahanapan si Jesus ang mali, pero wala po talaga makita. Pilate had frequent problem with the Jews. Ito na po yung problema po, define ni Pilato po dito. They kept reporting him to Rome. Kasi nga, ito pong nagpadala po dito ng Pilato ay mula po sa Roma. Kaya nga po, ang problema niya po dito, lagi po siya po parang nire-reklamo ng mga Hudyo. Now, he has in trouble with Rome because of them. Kaya nagkakaroon ng problema po ito si Pilato dahil nga po, lagi po siya nire-reklamo ng mga ganito. Sa madaling salita, ito po si Pilato ay takot. Amen? Takot sa tao. Ngayon, pansinin mo mga kapatid sa Panginoon, why sometimes I'm telling you that you are Pilate? Bakit po kung isa parang tinutulad tayo kay Pilato? Kasi hindi natin makayuman si Jesus sa buhay natin. Takot tayo sa tao. Mas sinusunod natin yung sarili natin kaysa sa ating Panginoon sa Kristo. Mangyari naman po yung gusto ng tao, di ba na natin i-deny si Jesus, i-provide si Jesus, hatulan si Jesus, at hindi natin iniistalan sa buhay natin. Kaya tayo nagkakaproblema sa Panginoon. Ayaw natin magkaproblema sa tao, pero sa Diyos, okay lang. Minsan mga kapatid sa Panginoon, gusto ko po namin natin po sa inyo ito. Sa tao, ayaw natin magkaproblema. Sa mga mahal natin sa buhay, nagkatawa tayo magkaproblema. Pero sa Panginoon, hindi mo ba alam, ang laki na ng problema natin. Every time that we deny God, every time that we reject God, every time that we exchange for nothing, ang God sa buhay po natin. Kapatid sa Panginoon, dapat na maintindihan po natin ito. Kaya po, ang laki ng problema nito si Pilato dahil siya po ay compromise sa mga gusto ng mga Hudyo. At hindi po dapat tayo ganun. We never compromise our belief in Christ Jesus. We stand before our God. We stand before Christ Jesus. Ang sabi po po dito, He had been sent to Jerusalem to keep peace. Ano lang yung gusto niya? Okay, they tolerate the Jews para lamang sa kapayapaan, para lamang manahimik sila. Now, ito po ang pagkakataon na ito kasi, it was a time for the Passover. Alam nila na magsaselebrate po ng Passover. At pag-isa po kasi nagiging magulo po yung celebration po nila. Para na sa ganon, hindi po magkaroon po ng riot. Ha? Naintindihan po natin. Kasi every time po kasi, pagka-Passover po, pagka-pista po dito, mayroon po silang kaugalian na nagpapanaya po sila ng bilanggo. Kaya lang, ang pagkakamali po dito, ang hiningin nitong mga tao nito ay hindi si Jesus, kundi si Barabbas. So siya po yung hiniling, ito po kriminal na ito, at hindi yung tagapagligtas. Alam niyo na po siguro kung ang dahilan kailangan po kasi naman ihundog po talaga si Jesus. Kaya nangyari po yun. Pilate would like to have found a fault in Jesus. Gusto niya po sana talagang hanapan talaga ito po si Jesus na mali. Pero wala po talaga siya makita eh. Kahit na saan angulo niya makita si Jesus eh. Kahit na lasod-lasod na yung katawan ni Jesus, pero wala siya talagang makita mali. Pero mga kapatid sa Panginoon, still ito pong si Pilate, he was searching for hope. Hanap pa rin siya, hanap. Kapatid, parang ganun po tayo. Kaya lang, iba lang po yung forma ng paggawa po natin at paghahanap po natin ng mali kay Jesus. Ano po, paano po yung ginagawa natin? Ganito yan. Alam natin yung katotohanan. We all know the truth. Alam natin yung salita ng Diyos. We all know the law of God.
Pero tinitwist natin. Pero binabaliktad natin sa pagkakakala natin kung pwede yung ating ginagawa. Ganun kalupit ang mga tao. Ganun tayo kung maghanap ng pagkakamali kay Jesus. Gusto natin na umayon sa ating pagkakataon. Kasi alam nyo, kaya si Jesus walang pagkakamali ang hindi po yung toro, hindi yung baka, hindi yung kambing, ang inihandog dahil may kapintasan. Kapag kapatid sa Panginoon, kung ang pinatapos sa atin may kapintasan, lulusok tayo. Alam niyo kung bakit? Pag inalaw ng Lord na itong baka, itong kambing, ay pwedeng maihandog sa kaligtasan natin. Tingnan mo mga kapatid sa Panginoon. Pag nakagawa ka ng kasalanan, pwede kang palustin. Bakit? Kasi yung kambing, yung baka, mayroong kaligtasan. Maaring balik ang sungay, maaring may pilay, maaring basag yung ulo, maaring putol yung buntot, maaring bulim yung mata. Kaya po pwede na sabihin natin, Lord, di ba po yung ginawang handle para sa kaligtasan ko ay mayroon din kapintasan? Baka po pwede mo na tanggapin at panitulad itong aming kasalanan. No choice. Kaya ang ginawa ng Lord talaga dito, yung walang kapintasan. Ang inihandog sa atin para sa ikatutubos natin yung walang kapintasan para hindi mo sabihin sa Panginoon, bakit ikaw? Nagkulang ka rin. May mali ka rin. May kapintasan ka rin. Nakagawa ka rin ng kasalanan. Bakit ikaw na tinatapos sa amin? How much more kami na tinapos po, dapat i-allow mo rin sa Lord. Kamu kapatid sa Panginoon. Kaya ganun na lamang po. Yung inihandog para sa kaligtasan natin, para wala po sa ating manitangin. Para lahat tayo kailangan maging malinis tayo sa harapan ng Panginoon. Para lahat tayo sutihin natin lahat ng mga pagkakamali na yan. Because we research nothing about Christ Jesus. Wala tayong makikita. Ikaw, siguro pwede ka lang maligtas kahit nandiyan ka sa kasalanan mo. Kung may makikita kang kasalanan ni Jesus. Tayo ka doon? Ha? Maliligtas ka. Kapag ka sinabi ni Jesus sa iyo, sige, ililigtas kita kung mayroon kang makikita isa man, dahil laman na kasalanan kay Jesus. Hanapan mo ngayon. Kaya nga, kay Pilato mismo, pilit niyang hinahanapan ng mali ito si Jesus, wala siyang makita. Kaya, simple, kailangan tayong lahat ay sumunod para tayo maligtas. Walang bagay na hindi tayo susundin. Na kapag tayo binago ng Panginoon, kailangan magbago tayo. And then that grace, yung grace ng Lord na yun yung pumatay sa tao para makatulong po sa atin dahil mahihirapan po talaga tayo eh. Mahihirapan po tayo maging malinis. Kaya nga tinagaan ng Panginoon by faith, by grace, and through Christ alone, doon tayo magkakaroon ng kaligtasan. Hindi po ba napakadali na lang? Kaya nga lang po ang problema dito, we deny that grace, we deny that faith, we deny Christ Jesus. And we also betray that things na maglalagay sa atin sa kaligtasan. Ipinagpapalit natin yung grace sa kung anong bagay. Pinagpapalit natin yung faith sa kung anong bagay. Pinagpapalit natin si Jesus sa kung anong bagay. Kaya paano na kung tayo maliligtas? And we need to stand in Christ Jesus. Kung gusto mo talagang maligtas ka, tayuan mo si Jesus, aminin mo sa kanya na karangigan, at kailangan mo siya sa buhay mo para maligtas ka. And that was the name. No one comes to the Father except through Him. Na kailangan po natin talagang sumunod sa Panginoon at gawin yung mga bagay na inutos sa atin ng Panginoon, and by the grace and our faith in Christ Jesus, doon tayo maliligtas. He wanted to keep peace with the Jews. Dahil sa kadahilanan lang, ang ginawa niya, pinopromise niya yung bagay na yun. Kaya ang ginawa niya po dito,
pinakahimik niya lang para manahimik itong mga Hudyo na ito, hindi magkaroon ng riot, hindi magkaroon ng lambunan. Dahil nasikat siya na si Jesus ay hindi hatulad, magwala na lahat ng tao, sakto naman na kailangan mangyari yun. Kaya wala siyang nagawa. Amen? Kasi mga kapatid sa Panginoon, tayo sa panahon natin, hindi magagawa tayo. Amen. Alam niyo kung ano, never compromise your faith in Christ Jesus. Huwag na huwag mong i-compromise yun. Do not deny your faith. Do not deny the grace. Do not deny Christ Jesus. At huwag na huwag mong ipagpapalit si Kristo dahil pagdating ng araw, baka maging Pontius Pilate ang kalagayan. We believe that nothing found in Christ Jesus, pero ano nangyari? Kulang yung pananampalataya natin. Some people are always looking for hope. Tingnan niyo po yung magaling ng tao eh. Kung minsan, alam niyo, tinutuloy tayo, pero in return doon sa pagtutuloy sa atin ng Panginoon, naghahanap tayo ng mali. Come on, look at this. Minsan sa church ganito, marami bang tao, dinadala ng Lord sa church para ayusin, kumpunin, restore ng Panginoon yung kanilang mga bagay na pagpaparumi sa kanila. Pero look at this. Anong ginagawa ng tao? Sometimes they look for the fruit of the church. Bakit ako magbabago? Yung church na, ang daming bahid niyan eh. Doon tayo mamamasa. Bakit ako magpapadisiplina? Yung pastor niya, ang daming kulubot yan eh. Ang daming batik sa kaluluwa yan eh, sa espiritu yan eh. Bakit ako magpapatuloy? Come on. Huwag si Pilato ang tingnan mo, si Jesus. Kasi kung si Pilato ang titignan mo ay tell you the truth, hindi ka maliligtas. Kaya kung si Jesus ang naging basihan mo, kung bakit ikaw mismo ay lumapit sa Panginoon, ay tell you, makikita mo talaga magiging maayos ang buhay mo. Changes will happen to us. Magbabago yung buhay natin. When the Jesus ka na natingin, kasi nakakahiya eh. Dahil we find no point in Him. Wala tayo makikita tayo ng kapintasan kay Jesus. Kaya ikaw mismo, if you are for Christ Jesus, kailangan lahat ng kapintasan ng Panginoon. Isuko mo sa Panginoon. At hihingi mo ng tawad sa Panginoon lahat ng kapintasan na yun. At ikaw mismo, mahihiya ka sa sarili mo na, bakit hindi ako sumusunod kay Jesus? Bakit hindi ako nagpapakumbaba sa Kanya? Bakit hindi ako nagpapasailalim sa aral ng katotohanan ng Diyos? Di ba nakatandaan niyo po ulit yung sinabi po dito ni Jesus? Ang sabi niya po ulit dito, okay, basahin ko po ulit sa inyo. Sabi niya po gano'n dito, nakikinig sa akin ang mga nasa, sabi niyo, napalito ako sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sino man nasa katotohanan. Ibig sabihin po nito, if you believe in truth in Christ, ibig sabihin po niyan, ikaw mismo, ilalagay mo yung sarili mo sa katotohanan. At sa paano yun? Siyempre, susunod ka sa katotohanan. At ano yung katotohanan na yun? Yung mga bagay na gusto mangyari sa buhay po natin ng ating Panginoon. Amen. Some people are always looking for hope. Naghahanap palagi po yan. Alam niyo, kung isa, parang ganito po yan eh. Give them sunshine and they won't worry about rain. Marating naman yung araw eh. Bakit tayo parang nag-aalala sa ulan? O yung katulad niya, pumupulong. Nag-uulan. Talaga ni Pastor, kailangan makauwi na tayo. Huwag ka mag-alala. Bukas pag nandito ka, bukas na umagaming ano, makakauwi ka rin. Amen? Huwag ka nang magmamadali kasi kayo, nagmamadali kayo eh. Gusto nyo agad, makauwi na agad, kauutuloy nyo pa lang eh. They only happen when they complaining. Yun, ang problema natin. Wala tayong ginawa kundi mag-complain. Tagal-tagal naman, dapat makauwi na agad. Dapat may liwanag pa, makauwi na tayo. Mahirap sa mga eh. Kaya ano pa nangyayari? Hindi tayo nalilinis tuloy ng Lord eh. Pagbabago na gaganap sa atin. Kasi sa ganung pagkakataon, hanap tayo ng hanap ng mali sa Panginoon. Masaya lang tayo kapag nag-order break. Ako, wala ka ako na sinanda sa akin.
Bibili pa ako ng ulam. Baka mamaya wala na akong mabili ulam. Kawawa naman yung anak ko, naghihintay sa akin sa bahay. Di sana sinama mo. At kung sinama mo siya dito, dinagdamig na lang sana kayo. Walang pagdamig ito. So, yun kasi yung pananampalataya mo. Eh, malay mo, pag akyat mo yan, nahulugan pa na si Sister Maylin ng 500, di ka wala nakapandon. O di sabihin mo kay Sister Maylin, ika, iparin lang kita sa Jollibee. O, di ba? Eh, kaysa naman wala talaga ng tulong yan. Hindi niya napakinabangan, o wala ng tulong yan yung kanyang 500, hindi niya pa kung pag ipangpakit man lang. O, amen? What the truth is, our faith in God. Never complain. Kapag ikaw mayroong ka pananampalataya sa Diyos, hindi ka na mag-complain. Mag-complain ka man, maghihiya ka na rin sa sarili man. Kaya nga pala, I'm for the truth. Doon nga pala ako sa katotohanan at hindi na ako kailangan na mag-complain pa. Yung mga taong reklamador, yan yung mga walang pananampalataya. Tingnan mo yung matabi mo ngayon. Oh, di ba? Yun yung mga walang pananampalataya, yung reklamo sa buhay. Yung pagpapawag, gusto nang ayusin ng Diyos yung buhay ko. Nagre-reklamo, ay gusto ko kailangan ko ito eh. Eh pagkakaroon ko, nagkaroon kumanta ka na lang, patanan. Patanan. Alam niyo, pag si patanan, ginawa na ng kanta ngayon. Paghihira talaga ang lipunan natin at napagbiskitahan pa si Eva at nakasaka naman. Amen? Okay, ano pa yun? They continually major on minors. Grabe, minor lang ang problema, pero ginagawang major. Diba? Minor trouble lang ginagawang major. Amen? So, ganun po kasi ang tao eh. Pag wala po sila makitang mali sa ating Panginoon, ano ginagawa nila? Naghahanap sila ng mali. Kaya nga, huwag natin hahanapan po ng mali ng Panginoon sa buhay po natin. Paano po natin hinahanapan ng mali? Kapag pinasusunod natin yung mga bagay na katotohanan sa sarili natin, ibig sabihin nun, you find it wrong. Amen? About in faith in Christ, parang sinasabi natin, mali yan. Pag sinasabi natin sa Biblia, mali yan. Kasi pinipilit natin yung sarili natin eh. Which is, alam naman po natin kung ano yung nakasulat sa Biblia. Kung ano yung naramapat na gawin natin. Ang sabi ng Biblia, also about in Christ Jesus is a new creation. The old has come, tinapon niya natin pagkatao niya. Yung kasungitan niya, yung reklamo niya, tinapon na yun. Yung greediness niya, yung malawat niya, yung selfish niya, tinapon na yun. Yung kanyabang niya, panahon niya, yung mga bagay na makasalimutan, tinapon na yun. Kaya walang pinipilit natin yun. So, ibig sabihin, hinahanapan pa rin natin ang mali ang Panginoon sa buhay natin. And the last statement of Pilate here is the statement by one who rejected the boldness one. Lumabas na ni-reject niya itong si Jesus. Pero kung mapapansin po natin, di ba sinabi naman ito natin, wala naman siya nakita pa sa kamali dito. Pero how Pilate, Pontius Pilate rejected Christ? Kinompromise niya yung katotohanan eh. It is the same with us, people of God today. Tayo mga church, listen, minsan kinompromise natin yung katotohanan kay Jesus. Nakita natin na tama naman talaga, okay, tatanungin ko kayo, sino naniniwala na totoo ang salita ng Diyos? Sino ang sumusunod sa salita ng Diyos? O tingnan nyo, nabawasan na. Diba? Para tayong sipinato. Alam natin na ito ang katotohanan, pero hindi natin sinusunod at pinapatuhay. So sa madaling salita, ganito po yung pag-reject dito sa katotohanan. Kaya nga sabi po dito, yung statement po dito, he who rejected the boldness one, nireject niya ito si Jesus na walang pagkakamali. 3 beses po nakita po ni Pilato dito na walang pagkakamali ito si Jesus. Para maisiguro niya talaga na tama yung hatol niya. Kaya lang, pagdating sa taong compromise siya. Maganda, nakita mo na yung katotohanan.
Nakita mo yung katotohanan ng salita ng Diyos, pero kinapromise mo pa. Hallelujah, praise God. Alam mo lang masama, ginawa mo pa. Hindi mo man lang nilabay sa iyo kung nahihinga ko sa iyo. Patawarin mo ako. And then sana pinakita mo yung humbleness mo sa Lord na talagang pinagsisisihan ko yung mga bagay na pagkakamali mo. Alam niyo kung itong si Pilato, nagpakumbaba ng todo dito kay Jesus, pagkatapos niya halimbawa parang ibinigay na sa mga Hudyo itong si Jesus para ipako sa cross, alam niyo, naligtas sana si Pilato. Kaya lang, he is found, dinilis niya yung kamay niya, nagugas siya ng kamay. Ano sabi niyo po dito? I found no fault in Jesus. Wala pa rin nakita po dito. Neither did he place faith in him. Nakita niya, walang pagkakamali si Jesus, pero hindi siya naglagay ng pananampalataya. Hindi siya nagbigay ng pananampalataya. At tanongin ko po ulit kayo, sino po naniniwala sa Biblia? Nananampalataya mo na dito. Totoo, naririnig ng Panginoon. Sinusunod pa ba ito? O, tingnan niyo kumulog. Pero I tell you 100%, hindi natin nasusunod to. Dahil kung nasusunod ito, ang babait na sana natin. Amen? Ganun yung nangyayari sa atin. We did not place our faith in Christ Jesus, the truth. Minsan, nakikita niyo ang tao, di ba? Minsan, makikita mo na hindi nagbibigay ng panahon sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi siya nananampalataya. Yung sinasabi niya, faith in Christ Jesus, I place my faith in Him. Pero, sana kung talaga nananampalataya ka sa Panginoon, there is changes happen in your life. Makikita mo na napapamuhay na ang salita ng Diyos. It's nice, negative comment, let Him lose. Kaya naging negative comment po yun eh. Kaya nangyari sa kanya, wala pa rin. Hindi pa rin siya naligtas. Kasi bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi favor lang sa tao yung kanyang priority. Pagod lang sa tao yung ginagawa niya at hindi pagod sa Panginoon kundi pagka. Kaya ito mga kapatid sa Panginoon. If you have true or genuine faith pagdating sa Panginoon, tayuan mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Never compromise your faith because you want to give favor to a man. Dahil nasa gusto mo, nabigyan ng papel ng tao, pati yung faith mo in Christ, kino-compromise mo, that was wrong. Ganun ang ugali ni Pilato. Kaya nga daw, alam niya, kaya Pilato nito, mas hinayunan niyo ang tao kaysa sa Diyos. Pero mga kapatid sa Panginoon, alam niyo, mas masahaman pa tayo kay Pilato eh. Kasi si Pilato, inalaw na mag-desisyon siya ng gano'n. Pero tayo yung mga desisyon natin, do you think that is allowed by God to you? Sa tingin niyo ba talagang inalaw sa inyo ng Lord na mangyari ang bagay na yan? Did you ask God? Tingnan mo ba ang Panginoon, Lord? Inaalay ko ba na mangyari sa akin to? Kasi kung talagang inalaw sa inyo ng Lord yan, papunta yan sa salvation mo. Naintindihan niyo ba? Yung mga bagay na inaalaw sa inyo ng Panginoon, even though it was negative, dapat yan maglalagay sa iyo sa kaligtasan. Pero, it-put him away. Pero yung mga nagiging decision ko, naglalagay niyo sa iyo sa Panginoon, so it is not from God. Kaya nga, ang ibig sabihin po dito, pag si Jesus talaga, yung nagpahintulot sa iyo na mangyari yung bagay na yan, o whatever mo, kahit na anong bagay yan, na sinasabi mo, pinahintulutan na mangyari sa akin ng Diyos, dapat papunta ka sa kaligtasan, dapat papunta ka into the closeness to Christ. Ganun po dapat na nangyayari sa isang Kristyano, dapat papunta yung mga buhay mo into a big changes. It will happen the changes in you. Kahit na pangit yan. Halimbawa, let's say, naganap yung pagpamalaya sa iyo doon sa dumeryo. Dapat siya magdulog sa iyo ang pagdating mo kay Kristo. Let's say, yung sinasabi po natin na if all things can work together for good, talaga bang for good ang nangyayari sa buhay mo? Kapag mga kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo, do not
close your spirit, your understanding about these things. Kasi maliligaw tayo, mapapahamak tayo. Huwag mo sabihin, pinahintulutan sa akin ng Panginoon to. Even minsan sinasabi natin, pinahintulutan ng Lord ito. Bakit? Yung siba katulad ng ibibigyan at naging after God's own heart ka. Come on. Tingnan niyo po ang mabuti ko. Kapag ka nangyari sa iyo na naging a man after God's own heart ka dahil doon sa iyong sin, abay, naniniwala ako, pinahintulot ng Lord mo. Pero kung hindi ka na nangyari, nalayo ka sa Panginoon, lumabdaw yung pananampalataya mo, nahiwalay ka kay Kristo, it is only your wrong decision. Amen. My next moving question. What shall I do with Jesus, then with Jesus which is called Christ? Anong gagawin ko dito sa Jesus na ito na tinatawag ninyong Kristo? In that life's greatest questions to others. Dahil nga compromise. Minsan ganito ang tinatanong din natin. Uy sis, ano bang dapat kong gawin? Eh, ito na magsasabi sa iyo. Eh, maglayo ka na lang muna. Magpahinga ka na lang muna. Tutay, masungit naman sa iyo si Sister Jamil. Ganon po yung ating parang life greatest question. Amen? Kami yung minsan nangyayari po sa atin eh. Parang nakahang lang tayo. Until now, alam ko na yung katotohanan pero nakahang ka. Patuloy na yun. Hindi mo alam kung ano yung magiging desisyon po na naralatag na maglaloy sa iyo sa kaligtasan kay Jesus. Alam ko na nakakalayo ka sa Panginoon pero still nakahang ka pa rin doon. Nakabitin ka pa rin doon. Amen? Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw mo, alam mo yung katotohanan pero you don't want to choose this truth. Amen? Alam mo yung katotohanan magliligtas sa iyo, pero anong ginagawa? Ipipilit mo pa rin yung sa iyo. Na hindi naman tayo yun ang gusto ng Lord sa buhay natin. He tried to be neutral, kaya ang ginawa niya, wash his hand. Parang sinasabi niya, basta ako, labas ako dyan. Mali, pasok ka doon. Kasi hindi tayo na pwedeng maghugas kamay pagdating sa Panginoon. Let's accept and admit our fault. Not to search about in Christ. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ganito ang ugali ng isang taong mapagmalinis. He claimed to be innocent. Wala naman akong maling nagagawa. Ano bang ginawa akong mali? Come on, kapatid sa Panginoon. Gusto ko po na malaman niyo po itong bagay na ito. He claimed to be innocent. Parang sinasabi niya, wala naman akong mali. Ano ba nagawa akong mali? Eh sa totoo lang, nakikita ko naman yung sarili ko. Okay naman, tama naman yung ginagawa ko. I tell you the truth. Na kapag umaharap tayo kay Jesucristo, alam natin that He is the only one who never find fault. Siya yung nag-iisang Diyos na hindi talaga makikitaan ng mali. At huwag mong sasabihin, wala akong nakikitang mali sa sarili ko. Amen? Amen. Ganito po, ito po si Pilato. Si Pilato, he tried to be neutral, kaya ang ginawa niya po, nagugas lamang po siya ng kanyang kamay. At sinasabi niya, wala akong pagkakamali. I am innocent. He decide by not deciding. Kaya anong ginawa niya? Bala kayo humatol. Kayo na humatol, basta ako, labas ako dito. Hindi ako mananagot sa dugo ng tao na ito. Ganun po tayo kung minsan eh. Minsan, inililihis po natin yung katotohanan para lamang mapaayon po natin sa ating mga sarili. Sabi po ng Mateo chapter 27 verse 24, na makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pa'y magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Ano sabi niya? Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Ito'y pananagutan ninyo, sabi niya. Paano walang pananagutan dito si Pilato? Nasa kanya po yung karapatan. Nasa kanya yung kapangyarihan sa paghatol dito kay Jesus. Pero,
Ano sabi niya? I find no fault in this man. Pero anong ginawa po nito si Pilato? He compromised it. Dahil na naging kaisa siya ni Jesus. At hindi niya ibinigay itong si Jesus doon sa mga tao. Dapat hindi niya nilinis yung kanyang sarili. At sinabi niya, kahit magalit kayo sa akin, tatayuan ko ang tao na ito dahil wala talaga ako nakitang kasalanan sa kanya. Pero ano sabi niya? Kayo na ang bahalang umatol sa kanya. Ibinigay ito si Jesus doon sa mga tao para hatulan at siya'y maglinis ng kanyang kamay. Kapatid sa Panginoon, stand until death. Tayuan mo si Kristo hanggang kamatayan. Tayuan mo si Kristo kahit nakasuklaman ka. Tayuan mo si Yesu Kristo basta ikaw ay nasa katotohanan. Wala kang dapat na tayuan kundi ang katotohanan kay Yesu Kristo. What will you do with the faultless one? Ikaw, anong gagawin mo? Kapag halimbawa ito si Jesus na ito, nandyan sa harapan mo ngayon, tayuan mo kaya siya? Baka hindi pa rin. Why? Kasi baka nasanay ka na i-betray palagi si Jesus. Baka nasanay ka na that you keep on always denying Him. Baka nasanay ka na i-compromise yung iyong pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, learn to stand in God. Tayuan mo ang Diyos. Huwag kang kukompromise sa tao. Kaibigan mo man yan, asawa mo man yan, kamag-anak mo man yan, mahal mo man sa buhay yan. Pag mali, dapat stand on the truth. Don't make Pilate's mistake. Huwag niyong gagawin yung katulad po nitong kay Pilato, na naguhugas kamay lang siya dahil ang gusto niya mapaunlakan lamang yung mali ng kanyang mga mahal sa buhay. Receive this perfect Savior by faith. Tanggapin po natin ito pong perfect God na ito, na kung saan siya yung magiging bunga ng kaligtasan po natin. Make life greatest decision. Ito yung pinaka-greatest decision na gagawin mo. Never compromise the truth in Christ Jesus. Huwag na huwag mong ipagpapalit si Kristo sa buhay mo. At dapat makita po sa buhay mo talaga yan. Never wash your hands with the people around you. Yung para bagang gusto mo lang ipakita na ako, kay Jesus ako, pero playing safe lang tayo. Dapat tayuan mo yung katotohanan. Stand with the truth. Believe and be saved. Dapat manampalataya ka ng totoo kay Yesu Kristo. Ang sabi po ng Gawa, dito ko po tatapusin po ito. Mga Gawa, chapter 16, verse 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Kapatid sa Panginoon, kung ikaw ay Kristiyano at totoo kay Yesu Kristo, wag na wag mong ite-turn down yung mga bagay kay Kristo, or else you denied and betrayed Christ Jesus. Wag na wag mong ipagpapalit si Yesu Kristo sa kahit na ano pa mang bagay, dahil you denied and betrayed Christ Jesus. Never compromise your faith in Christ Jesus, or else hindi ka maliligtas. Kahit anong sitwasyon mo sa buhay, tayuan mo si Yesu Kristo. Kahit itakwil ka ng mga mahal mo sa buhay, tayuan mo si Kristo. Kahit mawalan ka ng kayamanan, tayuan mo si Yesu Kristo. Never leave this Christ as your Savior. Wala nang iba mga kapagligtas mo sa atin, kundi siya lang. Kaya sa mga oras nito, kapatid, gusto ko po na malaman po ninyo, yun ang magiging sukatan ng pananampalataya mo. Hindi sa pagsasalita, kundi sa pagtayo mo kay Kristo Jesus. Tayo po lahat ay magsitayo. Alam ko po na sa oras po nito, marami po sa atin ay talagang sabihin po natin, we have no solid faith in Christ Jesus. Marami po sa atin na hindi naman po talaga ganoon ka-solid yung pananampalataya natin. Pero, why don't you try? Ang mainam po dito, yung sinusubukan natin na talagang istanan ng Lord sa buhay po natin. Yung hindi po natin para bagang pinagpapalit lamang sa kung anong bagay. At pagkatapos, malaking pagsisisi pagdating ng araw. Dahil ang kaligtasan was placed on Christ only. And not to the other things.
Alam natin what is the profit of man gaining the whole world but loses his own soul. Wala tayong mapapala kung tayo'y lalayo kay Jesucristo. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, pag-isipan mo sa oras na ito. Sapagkat pinahintulot ng Panginoon na makita mo at marinig mo ang aral na ito. Dahil marami po sa kapanahunan natin, Kristiyanong matatawag pero there is no changes. Walang pagbabago. Walang katapatan. Walang pagtayo sa ating Panginoon. Hindi pinagpapakipaglaban ang Panginoon sa buhay niya, kundi minsan iniiwanan pa. Kapatid sa Panginoon, huwag kang gugunita lamang ng mga bagay na nangyari kapag kamahal na araw, kundi ipabuhay mo araw-araw ang Panginoon sa buhay mo. Sapagkat ang katotohanan ay magpapalaya sa lahat. Sapagkat ang buhay na kay Kristo ay hindi kumo-compromise sa mga bagay na mali ng sanlibutan ito. And never choose it. If you gone wrong, balik ka kay Kristo. Ipaayos mo kay Kristo yung buhay mo. Sapagkat walang ibang mag-aayos ng buhay natin kundi si Jesucristo. And now look at this, people of God. If you are truly in God, mayroon kang malambot na puso. At ang sabi po ng Panginoon muli, nakikinig sa akin ang mga nasa katotohanan. If you are in the truth in Christ Jesus, makikinig ka ng todo. Makikinig ka kay Jesucristo sa pinig niya. Kaya sa mga oras na ito, kapatid, tayuan mo ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan na ito ay hahanapin sa iyo kapag humarap ka sa hukuman ni Jesucristo. Kung sa panahon ni Pilato, si Pilato ang umatol kay Kristo, darating ang panahon ni Jesucristo, siya ang hahabol sa lahat ng tao. But if God find you, pag nakita ng Diyos na ikaw ay nakatayo sa mga bagay na mali, hahatulan ka niya ng kamatayan. Subalit kapag kahit na ikaw, the imperfect one, pero tinatayuan mo ang katotohanan kay Jesucristo, you will be saved. Because we, as a believer to Christ Jesus, stand in the truth of Him. Nakatayo tayo kay Kristo. Ay lahat ay matuloy sa Panginoon. Hallelujah. Let us worship God. Kung may nakikita ka sa sarili mo ngayon na nagko-compromise sa pananampalataya ko kay Jesucristo, ipag-ayos yun. Yung ba nandito ka na sa oras na ito, hindi mo ba ibigay yung panahon mo kay Jesucristo? Kaya na ipagpapalit natin ng Panginoon. Dahil ayaw natin i-focus yung buhay natin in Christ. May pagkakataon tayo para baligtas, pero still ayaw pa rin natin, dinideny pa rin natin yung mga bagay na ito na dapat makakapagpaligtas sa atin. Come on, do not make you as Pilate. Stand in God. Tayuan mo si Jesucristo at hindi yung mga bagay na mali. Tayuan mo si Jesucristo, hindi yung kayamanan ng mundo. Tayuan mo si Jesucristo, hindi yung kaibigan mo. Hindi yung mga tao na tumakayo sa mali. Come on, people of God, let us worship God. Hallelujah. Hinihingi namin sa iyo, Panginoon. Tawagin mo po kami, Panginoon, if we compromise into the truth of this word, Lord. Patawagin mo po kami, Panginoon.
kung nakikiisa kami, Panginoon, sa kapaligiran ng mundo, Panginoon, at hindi sa katotohanan mula sa iyo, Panginoon. Gagawin mo ang aming buhay, Lord. Iniwalay mo kami, Panginoon, sa kasalanan ng mundo ito, Panginoon. Iniwalay mo kami, Panginoon, sa mga pagkasalibutan, O God. Napawang kaligayahan lamang nila, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, dito sa mundo ito, at wala sa iyo, Panginoon. Lord, umaasa kami sa oras nito, Lord. Kakatagpuin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Now, people of God, if you have conviction, you will heard the voice of God. Kung may conviction ka, mapapakinggan mo ang salita ng Diyos sa iyong tenga. Pero kung patay na talaga yung espiritu mo, kung wala ka na talagang pag-ibig sa ating Panginoon, napakalabo na marinig mo pa ang tinig ng katotohanan. Ang sabi ko ni Jesus, nakikinig sa aking tinig ang mga nasa katotohanan. Kapatid sa Panginoon, if you are in the side of truth, you will listen to the voice of God. And if you heard the voice of God, upon your conviction, these changes will happen right now. In Jesus' name. May bagay na mababago sa buhay mo. I tell you, because Jesus is the change. Jesus is the change of man. At hindi papayag ang Diyos na lumalapit sa Kanya ay hindi nababago. Lahat ng lumalapit sa Panginoon nababago, naaayos, at nare-restore kung ano man yung nasira sa Kanyang mga Espiritu. Because God loves us and is willing to give His life and sacrifice His own para lamang maligtas tayo. And we all know that. Alam natin yun, mga kapatid sa Panginoon. At sa oras na ito, nihiling ko po sa inyo na tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Ama naming Diyos, napapasalamat po kami sa biyaya ng iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng katotohanan, Lord, upang patuloy kami tumayo at manindigan sa iyo, Panginoon. Panginoon Jesus, napapasalamat kami because hindi namin magagawa, Panginoon, yung mga bagay na tayuan ka at manindigan, Panginoon, sa katotohanan kung hindi po kami kakasihan ng Espiritu mo, God. Sapagkat ang laman namin, Panginoon, ay hinahanap ang mga bagay na makasalibutan. Subalit, dahil sa iyong kagandahan, Lord, binigyan mo po muli, Panginoon, upang restore ang aming mga Espiritu, God, upang tumayo kami, Panginoon, sa Espiritu mo, Panginoon, tayuan namin, Panginoon, ang katotohanan, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga bagay nito, God, and we allow you, Holy Spirit, to change our way, O God, to change our lifestyle, to change our mind, O God, to change everything of us, O Lord. Lord, gayong nakita namin, Panginoon, na walang pagkakamali sa iyo, Panginoon. And we never doubted, O God. Hindi kami nag-aalinlangan, Panginoon. Kasi kami man, Panginoon, nakita namin na wala kang pagkakamali, Panginoon. Kaya kami lalapit sa iyo. And we allow you, O Lord, to be our Savior of our soul. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat tinanggap po kami, Panginoon. And we believe, O Lord, na kapag kami tumayo sa katotohanan, Panginoon, hindi mo kami papabayaan. Hindi mo kami iluwanan at hindi mo kami papabayaan ang papahama, O God. Ililigtas mo ang bawat isa sa akin, O Lord, because that was your promise to us, O Lord. If you believe in the Son of God, you will not be perished, O God, but we have a no everlasting life, O Lord. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan ng hanggan, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, panunin mo po ng iyong banal na dugo, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, at patuloy na tumatayo sa iyo, Panginoon, at hindi ka, Panginoon, hindi nagpapalit sa anumang bagay, Panginoon. Lord, mo, Panginoon, ay ikaw yung Diyos na mag-bless sa kanila, Panginoon, ng katotohanan, O Lord, ng mga pagpapala na mula sa iyo, Panginoon, at hindi sa sanlibutan upang hindi kami maiwalay sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Jesus, at tanggapin mo, Panginoon, ang aming
aming pasalamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap ng lahat ng pasalamat at papuri pagsamba, Panginoon Jesus. Lord, hinihiling ko rin po sa iyo sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming mga tahanan, Lord. Lord, ingatan mo po ang bawat isa amin, maluwalangin kami makarating sa aming mga ulihan, Lord. Ingatan mo po ang aming mga sasakyan, Lord. At pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa sinagawa na pagpapala, Panginoon, mula sa church nito hanggang sa aming tahanan, Lord. Pagkain namin ang pagpapala ng kalangitan, Lord. Kaya alikasin, Panginoon, ang magbabagay sa bawat isa sa amin, maging sa aming pamilya. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. For the time, sa Lord, with your precious blood, send me po, Panginoon, ang bawat napakinggan po namin upang hindi mapasiwalingan ito ng tawag. Bless this church, O God. Bless mo po ang gawain ito, Lord. At ang lahat na bumakaw sa maraming kaluluwa na kapag na mananampalataya sa iyo, God. Salamat sa iyo, nakilang kapurihan sa iyo po namin muli. Ibinabalikan lahat na paborin pagsamba sa tanging pangalan mo po lamang in Jesus' name. Amen. Amen. Hanggang po, pagpalain ko ng Panginoon.